Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubungkulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon po, welcoming you now to join us sa ating pong Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 8 hanggang alas 10 every night. Mondays through Fridays ang ating Your Honor, please. Sana po i-like, share, i-follow po ninyo ang ating programa. Okay? Dito po sa ating page, Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na kay Bernard Nunez Samonte, who is now monitoring the program. Matagal din pong nawala ito. Bernard, is your seminar okay na? Tapos na ba?
Did you learn anything? Siyempre naman. Bernard, thank you very much. Welcome back to Your Honor, please. Ganon din po si Beth Paipon. Nanonood na po yung aking pamangkin, ha? Good evening, Tito Ben. Guwapo! Nako, yan lamang po ang tamang sinabi ni Beth ngayon, ha? Beth, thank you very much. Good evening sa iyo at sa iyong mga pamilya, ha? Okay? Magandang gabi sa iyo. Jomar Maymar, nandyan na rin po. Magandang gabi po, Sir Ben. Norman Escalante is watching the program right now. Magandang gabi po, Manong Ben. O, malapit ka nang makarating sa Pilipinas, ha? Norman, I do not know if you will like what is happening in the country today, including that of Miss April April Calleja Acosta. April Grace Calleja Acosta. Ay, Castro. Pasensya na ho yung may kapangalan na Acosta. Pasensya na ho. Castro po ang apelido ni April Grace. Oh. Norman Escalante, good evening. Bernard Munoz Samonte, gabing kay ganda, Pilipinas. God bless the Philippines. Alam po ninyo talagang God bless the Philippines because right now, kaliwat kanan na po ang dumadapo sa Pilipinas. Ay nako talaga, napakalungkot na ho ang nangyayari dito sa ating bansa. Tataping, Rufino Pablo is watching. Good evening. Cesar Torrado, magandang gabi po from Calayan. And to all Calayanos, magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan po ninyo yung mga kapatid po ni Tata Ben Paipon. Sila Ate Cora, sila Letty, sila Ping, Beth, and hindi ko alam kung sino pa yung mga kasama nila. Darating na po dyan sa Republika ng Babuyan Islands o capital, Calayan. Oh. Cesar Torrado, good evening. Eden Pedralves, sumama ka na sa Calayan. Oh. Watching na po, sabi ni Eden Pedralves. Nympha, Payas. Magandang gabi po, Sir Ben. Conrado Brotodel, good evening. Your Honor. Watching na rin po siya. Siyempre si Ma'am Jean. Antonio Salaw is also watching right now. Ma'am Jean, good evening. Magandang gabi sa iyo. Bukas po, ipagpapatuloy po namin ang aming journey. Papunta ho doon sa City Hall. Tapusin po namin yung ating mga papeles para sa ating BSC. Okay? Abangan ho ninyo yan. Rachi Boom Menjola. Good evening, everyone. Sabi ni Rachi Boom. Opoy Agiha Ako Ladera Jr. Watching na rin po siya. Oh, Patas Balita, Patas. Magandang gabi sa iyo, Padre. Good evening. Rachi Boom Menjola. Angelica Paz is also watching. Okay. Marisa Henova. Magandang gabi po. De Los Santos Christopher. Good evening, Tatay Ben. Sa pamamagitan ng inyong programa, nais namin iparating ang aming taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng aming iginagalang at minamahal na mentor ng Radyo 5 Taxi Squad, si Ma'am Gladys Lana Lucas ng Radyo 5 and TV5. Bakit? Pumanaw na ba, Chris? Nakikiramay din po ang inyong abang lingkod kay Gladys and sa pamilya ni Gladys at may her soul rest in peace. Bernard Munoz Samonte, meron pa kaming seminar. Our topic is ICC. Oh, maganda yan, Padre. Ha? Bigyan mo kami ng ibahagi mo sa amin ang natututunan mo dyan tungkol dito sa ICC dahil dito sa Pilipinas, pinagtatalunan pa rin ho yan. Oh? Ang sabi po ng ating gobyerno, siyempre kapanaligaw ni dating Pangulo, sino itong dating Pangulo natin? Si Digong. Ang sabi ho nila, wala daw pakialam, wala pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil tumiwalag daw tayo sa kanila. Napagkasunduan na ito dati.
Nalutas na ho ito eh. Inuulit na naman ho. Niloloko talaga ang Pilipino ho, mga kababayan. Ho? Parang yung history of the past ho, noong panahon ni Mr. Marcos, binabago na ho ng made in the Philippines. I mean, hindi. Made in Malacanang. Mamaya, pag-uusapan ho natin itong made in Malacanang. Naku, talaga naman ho. Angelica Paz, oh, good, blessed Wednesday evening po sa lahat and more power to BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, ingat po lagi. Yan. Thank you very much, Ma'am Angelica. Hero Robrigado is also watching now, partner. Asenso Agricultura ba yun? Agri. Okay. Evangeline Santillan is also watching. Good evening. Exeril Escalante Tan. Nanonood na rin po. Mel Rodelio Militante. Bueno, ito. Mahihirapan na naman ako ito, Mel eh. Buenas noches, Señor Ben. Hala a todos los avidos espectadores de Your Honor, please. I always share your program. Thank you very much. No? Maraming salamat, Mel. Thank you very much. Alex C. Aquino is also watching. O yun. Maraming salamat sa mga nanonood na ho ngayon at mamaya pa. Kasi maraming issues ang pag-uusapan po natin. At hanggang alas 10 po tayo. At 10 o'clock, syempre ho, nandyan si Brother Mar sa kanyang Our Daily Bread. Oh, this will be our spiritual food. Before we sleep, at least kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Alright, first issue po natin for tonight ho, mga kababayan. Ho? First issue, ano bang pag-usapan natin? Ito ho, magandang balita ito. Sa naghahanap ng 20 pesos per kilo of rice, meron na ho. Meron na ho. May nagtitinda na ho ng bigas na 20 pesos per kilo. Hindi nga lamang ho sa pamagitan ng ating pamahalaan ho, kung hindi personal po nilang kagustuhan na makabenta po ng bigas 20 pesos per kilo. At hindi po dito sa Metro Manila, kung hindi po sa isang bayan sa Albay, kung tawagin po ay Ligaw. Ito po ay tanim ng mga magsasaka dyan sa Ligaw. Harvest din po nila. At ang namamahala po dito ay nagngangalang Dindo Batalier. Kasama po niya ang kanyang pinsan na namamahala po sa isang rice mill. May rice mill din po sila. At nag-join forces itong magpinsan. At nagbebenta po ngayon ng bigas, 20 pesos per kilo. At ang tawag sa kanila ngayon ay Kakamping 102. May nauna na 101 eh. Nagbebenta rin po ng bigas na 20 pesos per kilo. Natatandaan ko yung dito sa, anong pangalan nito? Dito sa may UP. Ano po yun? Yung Diliman, Quezon City. Yung nung panahon ng pandemic, nagtitinda sila nagbibigay po sila ng gulay sa may bahay. Ano pangalan? Anacarp. Anacarp. Oo, hindi ko na matandaan. Pero, I think this is the idea ho, mga kababayan, because yung grupo po ni Ma'am Ana ho, ay lumaganap po sa buong Pilipinas ho eh. Ginaya ho eh. Yung mga magkakapitbahay nagtutulong-tulong para meron pong kahit papaano may mailuluto ang kanilang mga kapitbahay. At ganito na rin po ang tema ng Freud Project na ito ni Dindo at ang kanyang pinsan na si Elena Kathante Kipchoven. Mukhang dayuhan po itong apelidong ito, pero nasa Pilipinas po ito eh. Di ba? At nagbibenta na ako ng bigas na 20 pesos per kilo. Abot kaya pala eh. Ana Patricia pala. Yung tinutukoy po namin at pinagbulan po nitong anong pangalan ng project nila?
community pantry. Ayan. Community pantry dyan sa Maginhawa Street, Diliman, Quezon City. Ayan. Oh. Ang ganda ho ng project ko nila. Ito ho, kay Dindo and Ellen ho, 20 pesos per kilo, pwede pala. Oh. Harvest daw po ng mga farmers ng ligaw. Kakamping 102 po ang tawag sa kanila. 101 po nung nakaraan, ngayon po may 102 na. Parang yung tropa ni Ana Patricia no, dyan po sa UP. Sana ho, maduduplicate po ito sa iba pang mga lugar at kahit wala pong utos po ang pamahalaan o ng ating gobyerno, meron pong nagtitinda na ho ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Anong sabi ni Dindo? Ang sabi po ni Dindo, kaya naman ng gobyerno ang 20 pesos per kilo ng bigas. Basta't isa-isang tabi lamang ang pansariling interest. E tatamaan ho dito mga kababayan. Itabi muna ang pansariling interest at uunahin ang pagpapagaan ng buhay ng pamilyang Pilipino. Ayan. Kaganda ho ng message. Sana po ito'y tumimo sa puso ng bawat isa po sa atin. Oh? Lalong-lalo na sa mga government officials po natin who cannot think of a solution para maibsan po ang crisis na dinaranas ng mga Pilipino sa kasalukuyan. SWS survey says, dumarami po ang mga Pilipino na naghihirap. O, dumarami po ang mga Pilipinong nahihirapan po sa buhay. Tanong, bakit po dumarami ang mga Pilipinong mahihirap? Iniisip po ba ninyo mga kababayan? Do you have any answer to this? Meron po ba kayong may sasagot? Does the government have any good reason to tell us bakit dumarami po ang mahihirap sa bansang Pilipinas? Samantalang ang Pilipinas, blessed po eh. Blessed. Matatalino ang mga Pilipino. We have natural resources almost everywhere. We have the sea, we have the air, we have the land. Oh. Kompleto tayo ng mga 2 seasons lamang po ang Pilipinas. Oh. Kitang-kita ho natin, darating po ang bagyo, darating po ang sunshine. Oh. Hindi katulad po sa ibang mga bansa ho, 4 po ang kanilang paglalaanan ho. Dito sa Pilipinas, 2 lamang ho. Pero bakit ho ang Pilipino naghihirap? Do you have any answer for this? Tignan nga natin. Oh. Gusto ba din yung pag-usapan ho natin sandali? Oh, bakit naghihirap ang mga Pilipino? Sabi ho ng iba, wala nang oportunidad do dito. Ang opportunity po pangmaliitan. Pag online ka, magtinda ka ng damit, magkano kikitain mo? Yayaman ka ba dyan? Magtinda ka ng kakanin. Magtinda ka ng ulam-ulam sa karinderya. Sa tabi-tabi kalsada. Mag-barbecue ka. Yan lang ho ang available resources for the Filipino today. Pero even that, mga kababayan, hindi po nila magawa. Bakit? Wala ho silang pampuhunan. Nasaan yung pera? Nasaan yung gobyerno ho natin? Akala ko ba naman tutulungan ho tayo mga mahihirap para umunlad ang buhay? Anong tinutulong? Ayuda? Nakakatulong po ba yung ayuda ho, mga kababayan ko? So ano sa tingin ninyo ang dapat pong gawin ng ating pamahalaan para every family should have the equal opportunity for growth? O yan ang hahanapin ko natin dahil dito kay Mr. Marcos ngayon. Siya po ang Pangulo ho natin. Pasensya na ho, Mr. President, sapagkat dumating po kayo, hirap na po ang mga
ang ating mga pamilyang Pilipino. And you are our president now. Ipinangako po ninyo na lulutasin po ninyo ang problema ng mga mamamayang Pilipino at gagawin po ninyong 20 pesos per kilo ang bigas. So we are now asking you, do you have any solution for this already? Meron na po ba kayong nakikitang solusyon para dito? Pwede na po ba mag-umpisa? Yung mga maliliit po natin mga kabayan, magtinda-tinda, at least medyo nakakuha naman po sila ng pang-araw-araw na ikabubuhay po nila. Pero, yun po ba may ilalayo sila sa kahirapan with only that kind of an occupation or business? Sa tingin ko, wala. Bakit? Kasi yung mga malalaki na negosyo, meron ng may-ari. Meron na Meron ng may-ari. Kahit anong gawin ng Pinoy sa ngayon, mag-graduate ka po dyan, lumabas ka ng bansa, makakakita ka ng pagkakakitaan mo. Baka sapat-sapat sa pangangailangan mo at ang iyong pamilya. Pero dito, ano mangyayari? Bakit ang ating mga kababayan nasa labas ng bansa? Because the pasture is greener outside. Bakit dito sa atin? Sino po bang namamahala dito? Hindi na po Pilipino. Ayan, mga negosyante na banyaga, mga negosyante in check mga kababayan, ang nagme-may-ari na po ng Pilipinas. That is why equal opportunity for the Filipino is no longer available because it is reserved for other people other than Filipinos. Wow. Is this the kind of republic we have in the Philippines today? Siguro naman hindi, Pero ito nakikita ko Ito po ang nakikita ko, mga kababayan. Sa halip na pag-usapan natin, ang ikabubuti ng bawat pamilya dito, anong ginagawa ng mga Marcos ngayon? Nagpapalabas sila ng Made in Malacanang. Ano ang ginagawa nila? Nire-revise nila ng history. Ito po ba'y makabubuti tingnan ninyo, nagagalit na po yung mga Carmelite nuns sa Cebu dahil sa Made in the Philippines, ipinalabas nila na si Tita Cory ay nakikipagmadyong among all people sa mga Carmelite sisters. Ito bang director ng Made in the Philippines, hindi man lang nag-usyoso, nag-i-interview o kaya nagpadala ng mag-i-interview sa mga Carmelite sisters? What was Cory then in those years doing in the Carmelite Monastery sa Cebu City? Anong ginagawa ni Tita Cory? Wala naman pong ginawa. Ito si Daryl, sinunod lamang po niya ang gustong mangyari ni Amy Marcos, kapatid po ng Pangulo natin ngayon at anak din po ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na naging diktador. Ayan, Ito mga kababayan, masakit sa atin ang pag-usapan muli ang mga bagay na ito sapagkat we are in a crisis Pero while we are in a crisis, bakit po isasabay ng mga Marcos sa ganitong uri ng impormasyon na hindi po makatotohanan? Why? Ito po ba gusto nilang ipalamon na sa mga Pilipino ngayon? Ngayon at sila po ang may-ari at nasa kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Uncalled for ito, mga kababayan, for all we know. This is uncalled for and very, very divisive sa mga Pilipino. Well, they are now in power. They can do anything they want. Wala namang pagtutulig sa kanila. Maybe the Carmelite sisters cannot even file a case against the director of the film dahil director lamang naman po siya. Hindi naman po siya ang executive producer. Hindi naman po siya ang pinagulan ng impormasyon, but he did just well. And alam po ninyo, meron pong pananagutan dito dapat. Nakakaawa naman po ang mga Carmelites. Hindi bali si Tita Cory, namamaya pa daw siya. A dead man tells no tale, mga kababayan.
Paano pa ma-refute ni Tita Cory ang bagay na ito? Paano pa niya sasabihin, Hoy, mga kapatid, hindi ako nagmamadyong sa Carmelite Sisters. Mga Carmelite po, buhay pa po yung mga kasanabuha po ni Tita Cory ng mga panahon na yun. At sila po ang nagsasabi, they were in deep prayers because alam po ninyo mga kababayan, tinutugis na mga tao ni Marcos, si Tita Cory, noong mga panahon na yun, kaya nagtago po sa Cebu sa mga Carmelite Sisters. Baka pagbadyong pa po doon, sa tingin po ba ninyo, baka kapagbadyong pa po si Tita Cory, nahintatakutan, dahil tinutugis po siya ng mga aso ni Mr. Marcos sa mga panahon na yan. Sorry pero nagagawa nila magsalita ng ganitong mga bahagi daw po ng history sa kanilang nalalaman. Pero anong klase ito mga kababayan? Katotohanan po ba ito? Paglalahad po ba ng buong katotohanan sa taong bayan para magbago ang kaisipan? Hindi po eh. Pinabubulaanan lahat po ng Carmelite Sisters ang napapaloob dyan po sa pelikula na yan. Made in Malacanang. That's what they are trying to tell us now dito po sa tinatawag na Made in the Philippines. Anyway, I hope sana po yung mga meron pong maliwanag ang kaisipan o pag-iisip will come to the rescue mga kababayan at bigyan po ng renda ang ganitong mga revisionist attitudes or tendencies. Gusto nilang baguhin ang kasaysayan pero sa tama lang yung pwedeng tanggapin ng taong bayan at hindi po pagbumulan ng yung pagsakit po muli ng sugat. Yung bang mabubuhayin mo yung mga sugat, otherwise maghihilom na po sana. Bubuhayin mo na naman. O anong mangyayari? Sasabihin na naman po, kasi Marcos versus Dilawan. Dilawan versus Marcos. Ato, ibinabaon na po sana natin ito, di ba? Ako, nakahanda na po akong move forward. Pero Made in Malacanang is another story, mga kababayan. Reviving old wounds, my friends. Courtesy of Amy Marcos. What is Amy Marcos trying to prove to the people now? Ano bang gusto niyang palituin? Anyway, Mel, okay. Lali Etchanova, magandang gabi po, Sir Ben. Magandang gabi din po. Pasensya na po kayo. I did not mean to go into this really, but napunta po tayo. Rachibu Menjola, sana hindi i-red tag ang mga nagmamagandang loob na iyan. Diyan magaling ang NTF-ELCAC na si Lorraine Baduy at Parlade noon. Parang nabusalan sila, Rachibu. Itong dalawang ito. Parang nabusalan mo sila. Pero they are still there. Pero yung pag-asa mo ay sinusundan ko po. Sana hindi po ma-red tag. Kasi ang tawag sa kanila, Kakamping 101, Kakamping 102. And when we mention Kakamping, that refers to none other than Madam Lenny Robredo. Pero si Lenny Robredo po, nagpapahinga na po. Pero meron pa rin po silang Angat Buhay, NGO. Ayan. Pero I do not know if this is a part of the NGO ni Attorney Lenny Robredo. Whatever it is, mga kaibigan. Nakakatulong ito sa ating mga kababayan. Ang only hope ko po dito ay lumagan na po ito that will cover the entire country. Sana mangyari na maibalik po natin ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. Very hard to do. Pero nagagawa po nila sa Ligaw. Kung magagawa sa Ligaw,
baka sakali magawa din po dito sa Metro Manila, lalong-lalo na kung magpapakatino na yung mga nagkakartel po ng bigas dito sa atin, yung mga nag-smuggle po ng bigas, kung sana ho, maisipan po nilang tulungan na po yung mga naghihirap na mga Pilipino, pwede na rin po nilang gawin itong ginawa o ginagawa nila Dindo at Ellen ng ligaw. Okay? Marites Senova watching, good evening. Bernard Munoz sa Monte, pwede naman mangyari kung seryoso talaga ang gobyerno. Yan naman po ang sinasabi nila Dindo at Elena. Kung seryoso ang ating pamahalaan, pwede. Ang problema natin, kung yung mga dati ng mga opisyal ng Department of Agriculture, ang nandyan pa rin may kalabuan Tsaka ito, may kalabuan. Hindi po magtatagumpay ang anumang iniisip na pagbabago ng ating Pangulong Marcos. Because during their time, lumaganap po ang corruption. Lumaganap po ang smuggling. Paano lalaganap ang smuggling po kung walang kinalaman ang mga opisyalis ng gobyerno na nakatutok po laban sa smuggling? Paano? So, sabi po ni Congressman Libanan, Minority Floor Leader ng Kongreso, Marcos should fire these people now and replace them with new one. Tama-lama po yun. Ed Bausa watching. Magandang gabi, Ed. Good evening, Taben and Miss Lynn. I also to all viewers. Joey Ortiz, Padre, good evening. Good evening, Kuya Ben. Your Honor, please. Magandang gabi sa iyo. I hope you're all well. Yan sa La Union. Magbayad lang si BBM ng utang niya sa tax. May pondo na Pilipinas sa mga proyekto. Ako nga po pag-asa ko dito kung po pwede nga lamang, wag nang ibayad sa gobyerno, idirekta na po ni BBM. Sa totoo lang idirekta na po sa taong bayan. Yung pera na yan, para dito sa Dindo at Elena ng ligaw. Supportahan mo niya yung ginagawa ng kakamping 1 and 2, 101 and 102. Malayo nang mararating ko niyan, Mr. President. Kung naniniwala po kayo na hindi na politika ang mamamahala dito sa atin. Kung gusto po ninyo, lilitaw na po yung tunay na pamamahala ng isang Marcos, makatao, makadiyos. Napakaganda po niyan. We will forget about animosities of the past. Wala na ho yung dilawan, wala na ho yung pulahan, and so on and so forth. Napakaganda po sana. At mabubura po yung connotation na hindi po kayo tumatalima sa batas. Matakin ninyo, pati yung nanay ho ninyo. Hindi po ba kasirahan po sa Marcos family na malaman po ng taong bayan na sentensya na pala yung nanay ho ninyo ng 7 counts of graft and corruption pero hindi man lang nakulong. Anong klase ito mga kabayan? Hindi lalo na presidente po ang anak niya ngayon. Paano pa makukulong ito? Sana nakagawa man lamang sila ng pamamaraan. Dahil po masanda na, ibibigyan natin ng... Pero wala Nothing about it Mabuti pa po si Gloria Macapagal Arroyo noon. Inardo na mga kababayan. Ang sabi dahil may sakit po siya. Palaging nakabenda ang kanyang leeg. Pero nung nakalabas po sa kulungan, otomatiko, wala na benda sa leeg. Naloko na naman po ang bayan. Halang yung buhay na ito. Anyway, De Los Santos Christopher, good evening my friend. Thanks, Tatay Ben. All the time naman. Bernard Munoz sa Monte, still the root is corruption. Ang dahilan ng poverty. Let us try to look at this
yung poverty ho ngayon, mga kababayan. Alam po nyo, ang dami pong batas na ginawa na po ng ating pamahalaan. Ang sabi ho nila, para ito sa mga kababayan ho natin. But in actuality, in favor of big businessmen. Napupunta lahat ang pagkalinga ho ng gobyerno ng Pilipinas sa mga malalaking negosyante. Do you look at how they control business in the country today? Meron pa bang mga makaka-afford ng kanilang nagagawa ho for themselves? Ha? For themselves. Do they pay the correct taxes? Really? Hindi po eh. Ang importante ho mga kababayan, nabibigyan po ba ng kahalintulad na oportunidad ang mga maliliit natin mga kababayan? Pinag-aaral po natin sila. Pero pagkatapos ng pag-aaral ho nila, ano ang gagawin ho nila? Magtratrabaho. They do not own companies. They do not create companies. Kasi hindi po sila natuturuan. Natuturuan po tayo bilang manggagawa. Di po ba? O sabi ng gobyerno sa atin, mag-aral kayo. O? At ano ba yun? 12K? Ano? Hanggang second year college ho. Magtapos kayo hanggang second year college. 10 ba yun? O, pagkatapos magtrabaho na kayo. Yun ang sinasabi ng gobyerno sa atin, di ba? Magtrabaho. They are not preparing our minds, ourselves for hahawak po ng negosyo. Kasi may humahawak na. Ipinaubayan na ho ng ating gobyerno sa mga malalaki, mga dambuhala ho, ang pamamahala sa lahat ng negosyo dito sa atin. Meron pa bang ibang negosyo na alam ninyo na pwede ho natin gawin para yumaman ho tayo? At pagkatapos, hindi naman po tayo guguluhin ng mga malalaking negosyante. Alam ba ninyo na marami tayong mga inventor na magagaling. Oh? Pagkatapos nilang yung bang mapatunayan na yung kanilang invention talaga napakaganda. Hindi man lang tinatangkilik po ng ating gobyerno. I do not know why. Hindi tinatangkilik ng ating gobyerno. Kanya, yung inventor na ibebenta ho sa ibang bansa. Ito na po yung sinasabi ho natin. Mananatili po tayo maghihirap because our government does not want us to grow. Hindi tayo papayagan. Bakit ho yung mga magsasaka ho natin? Hanggang ngayon, ganun pa rin po ang sinasapit ho nila for so many decades already. In other words, there has to be a complete revamp of the policies of our government ranging from business sa pagtatalaga ng kapangyarihan sa mga negosyanteng humahawak sa ating bansa sa kasalukuyan. They control the economy. They control our government officials. We have no more control. The government has no more control over them. And this is very bad for our country. Ito po yung sinasabi ko po na hindi po yata magandang legacy ng Pangulong Fidel Valdez Ramos when he espoused yung tinatawag na private partnership. Pagkatapos ni-regulate po ang mga negosyo po sa pagbebenta ho ng langis. Ipinaubaya po niya sa mga pribadong sektor ang pag-determine kung ano po ang presyo ng langis. At wala na ho, tinanggal na po sa kapangyarihan po ng gobyerno ang pakikialam sa presyo ng mga pangunahing bilihin. This, to me, is one area that probably our president then failed
to realize because sa ngayon ho, ito po yung nagpapahirap po sa atin. Look, all crisis ho, presyo ng gasolina, hindi po magalaw-galaw ng ating gobyerno. Dahilan po para sumirit din po ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan po ng mga Pilipino. What can the government do here now? Wala po eh. Meron po ba silang solusyon na sinasabi? Wala po eh. Mag-aantay po tayo hanggang bumaba ang manna from heaven at kusang malulutas po ang oil crisis. Pero kailan? Whereas, kung i-regulate natin ulit, kung i-regulate po natin ulit, mga kababayan, simulan na po natin maghukay na rin po ng langis po dyan sa West Philippine Sea. Ang katalino ho ng mga Pilipino eh. Kayang-kaya ho natin magbungkal ho, whether under the sea or sa land ho. Tingnan ho ninyo ang mga kagubatan ho natin, mga kabundukan ho natin. Di mo ba patag na ho, pinamina na lahat ho. Meron po bang natira po para sa Pilipinas ho? Meron ho para sa mga government officials ho natin. Pero para sa mga Pilipino, meron po bang natira sa mga resources po na nanggaling po sa ating mga kabundukan? Ayan, ang natira po sa atin, floods, massive flooding, landslide, and so on and so forth. Lumindol po, nagkabitak-bitak ang ating mga kalsada ho, mga kababayan. Nililindol na ho tayo dito. Luzon, Mindanao, ho. Naku, Panginoon ko po. Ano ba ito? Pinarurusahan po ba tayo talaga ng Panginoong Diyos? O pinalalahanan po tayo na meron pong mali na nangyayari dito po sa ating bansa. Sana po, ma-realize po natin ito. There is something wrong in the policies that runs the government today. Dapat po ito makita ho ng ating mga lawmakers, pati na po ang ating Pangulong Marcos para maituwid ang dapat ituwid at mabigyan po ng oportunidad ang mga Pilipino to run the business in the country today. Ang mga Pilipino po ba nakakapag-ari po ng lupa sa China? Kayo ho. Napapayagan po ba mga Pilipino na nandyan po sa China ho ngayon? Makapag-ari ho ng mga lupain ho nila doon? Pero dito sa Pilipinas, anong nangyayari? Nakabukas po ang palad ng bansa ng Pilipinas. So, talaga, mga kababayan. Bernard Munoz Sabon, still the root is corruption, ang dahilan ng poverty. That's correct. We have been sold out by our own government officials. Kuya Ben, madami bigas sa mga bodega. Sinong hindi nakakaalam yan? Only the government doesn't know who owns these bodegas, who owns the cartel ho. Sino ho ang nagmamay-ari ng mga, sino ho yung mga smuggler na namamahala sa bigas sa Pilipinas? Sino po? Alam po ni William Darian, secretary dati ng Department of Agriculture. His people under him, yung Department of Animal Industry, yung Bureau of Fisheries, yung Bureau of Plant Industry at Bureau of Plant Industry, hindi Department of Plant Industry, Bureau of Plant Industry. Alam po nila yun. Si Digong, alam niya yun. Billion po ang intelligence fund niya, hindi niya malalaman. Alang yung buhay talaga. Tama yung sinabi ni Joey Ortiz, mga kababayan. Dito lamang po sa Binondo. Hile-hilera po dyan ang bodega ng bigas. Nadadalaw po ba ng mga kinukulan? Saan nagagaling yung mga bigas na yan? Eve M. Ramos is watching. Hi, salamat po. Miss Eve M. Ramos, thank you very much for watching. Rachi Bumenjola, create more jobs. Yes, we create more jobs. Pero hanggang doon na lamang po ba mga Pilipino? Jobs. Manggagawa na lamang po ba Pilipino? Hindi po eh. Ano ba ginagawa ng mga ibang universities natin? Why don't you prepare the Filipinos
yung mga bright minds po natin, mag-aral po ng pagnenegosyo. And let them control. Let them compete among these big businessmen today. Ito ang trust po natin. Kung tutuhanan natin na mailigtas sa kahirapan ang Pilipinas. Create more jobs. Hindi ko gusto po na hanggang sa huling sandali ng buhay po natin, manggagawa pa rin po tayo. Sana po, magawa po ng ating gobyerno na maihanda ang mga pagkakataon na ganito na ang mga Pilipino ang mangingibabaw. Okay? Blessed night, sir. Ben Paipon, Your Honor, please sabi ni Ma'am Eve M. Ramos, Miss Universe, Ma'am Lynn, and to all BSC family, God bless us all. Thank you very much. And they heart pasyatang. Maraming salamat. No? Eve M. Ramos. Romeo Paskin Jr. taga Iloilo City. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Iloilo. Nerly Escalante, ang sarap, napakasarap po yung risa. Tinikman ko na kanina ang ayos na ayos. Thank you, Ma'am Nerly Escalante. Rachibu Mendiola, sabi ko na si Amy ang downfall ni BBM. Hopefully, hindi na, siguro naman hindi. Pero lamang po siya gusto palitawin. Pero sa tingin ko, mga kababayan, this is my opinion. You do not have to debate with me. Pero wag sana hong gamitin yung maling pamamaraan para ituwid daw po ang kasaysayan. Wag naman po sana. Wag pong baguhin ang kasaysayan sa mali. Di ba? Wag po, lalo magkakaroon po tayo ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Bernard Munoz, bakit yung anak ni Amy Marcos kay Ricky Silverio hindi nila ni-reveal yung bunso nila na pinalalabas? Anong meron dito, partner? Hindi ko na alam ito. Ha? Alam ko, si Banotok po yung very popular ngayon na anak ni Amy. Bernard Munoz, yan ang plano ng Marcos to reverse the history para lumabas sila ang inapi. Kakasuka na ang mga Marcoses. Pero hindi ako tumitigil magkwento about martial law dito sa Canada hanggang buhay ako. Yan si Bernard Munoz Samonte. Alam po ninyo ang brief history po namin ni Mr. Bernard Samonte. Pareho po kaming taga Sampaloc, Manila po noon. And there was a time I was asked to run for councilor dyan sa Manila. 4th District of Manila din. 4th District of Manila. And Bernard was one of our leaders there. Bernard, thank you very much. I treasure those years. We've been together. Rachibu Mendiola. Yang si Bob Balina para ipagawa ang kasinungalingan na iyan. At din yung sumunod na hindi nagre-research o nagtanong sa Carmelite sisters. Alam po ninyo, yung gumanap na papel ni Tita Cory, I forgot the name of the actress now. Nag-iisip-isip din ho. Pero, kinang ng pera, siyempre, tanggapin mo na, nandyan eh. Di ba? Sa hirap pa namang buhay ho ngayon. Tanggapin mo na, kahit lason. Ay, naku talaga. She knew na meron siyang maapakan, pero kinagat pa rin ho. Yan po ang hirap pagka na bigyan ka po ng pagkakataon at tumanggap po ng pera. Para sa politika din ho yan. Di ba, Bernard? Ratchebu, di ba? Ma'am Dali, di ba, mga ganyan? Pagka nabigyan ka ng pera, kalimutan mo na kung sino pa yung aapakan mo. Pero ito po ang dapat po natin, di kalilimutan mo, mga kababayan. Aasenso ka. Dahil inapakan mo yung kapwa mo. Hindi yata tama ho yun. Hindi tama.
Blessed evening po, Sir Tata Ben. Ma'am Lynn, watching po kami. Good evening. Ferdy, thank you. And good evening. At ganun din kay Jam. Jam, magandang gabi sa iyo. No way I will concede sa mga Marcoses. Bernard Munoz Samonte. Wala naman eh. Wala naman nagsasabi na maniwala ka na sa kanila. Grabe naman talaga. Ed Bausa, unti-unti na naman nilang tinitwist ang history, lalo na ngayong nasa poder na sila ng Malacanang. Yan po ang problema ho natin ngayon, mga kababayan. De Marcos Sarder. Pero pansinin po ninyo mga kababayan, sa panahon na ito na talagang in a quandary ho ang Pilipinas ho. With all this crisis ho, na dinaranas po ng mga Pilipino ngayon. Mga international conflicts, mga pag-iimbestiga ng ICC sa dating Pangulong Digong and so on and so forth. Makikita ho ninyo, mabagal ho ang desisyon ng Pangulong Marcos. Mabagal. There is no solution yet to this crisis. Meron po ba? Nakailang buwan na ho siya, Presidente ho dito. Siya po ang namamahala ng agrikultura. Wala pa rin ho. Sa ICC, anong sabi po niya? Pag-aaralan natin yan. Mukhang hindi ko na gusto na ibalik ko natin ang membership po natin sa ICC. But he has no definitive stance on this. O anong sabi po dun sa paglalakbay ni Pelosi, Speaker of the House ng Amerika sa Taiwan. Sabi po ng Beijing, magkakagulo yan pagka pumunta ka dyan. Ay pumunta pa rin si Pelosi. Anong sabi ni Bongbong? Neutral ako dyan. Mukhang hindi. Ay nako talaga. Hindi ko maintindihan. Big decisions. Dapat to a leader knows when to give decision at kaagad-agad ho mga kababayan. Hindi po pinagpapaliban sapagkat any delay in a decision-making process ho mga kababayan could be fatal to your country. Ito na naman pong ICC investigation. What is the stand now of the president? Ano po ang kanyang pinulong na po niya ang kanyang mga supposed advisors, legal advisors ranging from Enrile down to Harry Roque, mga kababayan. Pero meron na po ba siyang desisyon? Legal luminaries na raw po ang katuntong niya, pero naintindihan kaya niya? Ay naku talaga. Anyway. Mel Rodelio Militante, bakit naghihirap ang Pilipinas? Para sa sarili kong opinion, simple lang. Overpopulation, corruption, mababang pasahod, nakagawiang kultura, maling naituro sa napiling relihiyon, baon sa utang. Baon sa utang, walang disiplina ang karamihan, hindi maganda ang implementasyon ng batas, walang initiative sa naumasenso ang iba at maraming sakit at baka sarili. Nabanggit ko na lahat yata yung dapat hindi mangyari sa atin. Pero hindi mo binanggit yung mga batas na umiiral ho ngayon. All favoring big businesses to run the affairs of the government ho, instead of the government running after the affairs of the country. Hindi na po ang gobyerno ho natin ang namamahala. Tingnan ho ninyo, kantiin po ninyo ang mga big businesses kung hindi sumuko ang ating Pangulong Marcos. They control the economy. Sila po ang nagdidikta. Bakit walang sweldo ang mga manggagawa? Kasi sabi po ng mga negosyante, inflationary yan. Hindi po pwede yan.
O ano sabi ng gobyerno? Oo nga. O, meron po ba tayong nagagawa? Hindi po sa walang disiplina. Hindi po sa, palagay ko, hindi po sa ah, relihiyon. Hindi kasi yung mga ganun maliliit na bagay lamang po yan. Hindi naman po talaga nangingibabaw ho ang relihiyon sa atin dito. May respeto ho tayo sa bawat relihiyon. Hindi po nangingibabaw ho sa ating buhay. Oh. Pero meron tayong pagmamalasakit, pagmamahal sa mga relihiyon natin. Bakit mababa ang pasahod? Yan ang gusto ho ng mga may-ari ng mga kumpanya ho. Oh, maling na ituro sa pero sa tingin ko ho mga kabayan, mali ho ang direksyon na napili ho ng ating mga legislators and even the president because siya po ang nag-aaproba ng mga panukalang mga batas. Bakit ayaw nilang galawin ho yung deregulation law na nagbibigay po sa mga negosyante ang total control of the prices of oil products in the country? Ano pang silbi ng ating gobyerno, mga kababayan? Kung hindi po pamahalaan ng ating gobyerno ang presyo ng mga produktong ito. Alam po ba ninyo, pati ho dito sa Bureau of Customs, yung pamamahala po sa mga trucking industry dyan sa Bureau of Customs, alam po ba ninyo kung sino ang nangingibabaw po dyan? Mga shipping lines, ang may-ari ho nito, mga banyaga ho, mga foreigners, walang magawa ang ating gobyerno. We do not even know which agency of the government is responsible for para tignan ho yung mga kapakanan ho ng mga nasa trucking industry. Kawawa ho sila. Kung laki-laki ho ang sinisingil ng mga shipping lines na hindi naman po pinagbabayad ho ng buwis. Yan po ang daing ng mga nasa trucking industry ho, mga kababayan. Bakit hindi po tignan ng ating pamahalaan ito? Isinusumbong na po ng mga truckers ho ang mga nararanasan po nila dyan sa Bureau of Customs. But look, Amy Marcos was, I think, the chairperson of that committee in the Senate. Wala hong ginawa ho eh. Wala hong ginawa. Hanggang ngayon, walang nagagawa. Hindi man lamang matinag-tinag ang kapangyarihan ng mga shipping lines dyan. Bakit ho? Kasi ho, naglalagay ho sila eh. Mantakin po ninyo ang sinisingil po nila sa mga truck, 100,000 ho per 100,000 pesos po per pangalan nito, per container van. Mantakin ho ninyo. Yung mga nasa trucking industry, siyempre maniningil din po sa mga may-ari ho ng mga commodities. Siyempre ho, yung consignee ho, babawiin po niya sa mga customers. Tayo hong mga mamimili ngayon. Kanya, meron po ba tayong reklamo kung mataas na po ang presyo ng mga bilihin dahil po ang pinanggalingan nito, sinapsap na ho yung produkto ho, mga kababayan. Ito po ang tunay na problema ng ating bansa sa ngayon. Hindi po sa walang talino, hindi po sa walang disiplina mga Pilipino. Talagang kulang ho sa pagmamalasakit ang ating pamahalaan. Mali ho ang mga batas na pinaiiral. Mali po ang ginawa po nilang mga batas. Bigyan po, ibigay ang total control sa mga negosyante. Ang dapat pong nasa control ng ating pamahalaan. That, I think, is the main reason for why our people are suffering this much today. I do not know if you will agree with me. But this is what I can say. Kasi ho, nakikita ko po eh. Tignan ho ninyo, yung curriculum ho natin sa edukasyon, Ma'am Sara, Vice President Sara, tama po ba na ihahanda lamang po natin ang utak ng ating mga kapwa Pilipino na para magtrabaho lamang? Tama po ba yun?
Sa tingin ko ho, hindi eh. So there has to be change in policies too. In the way we we prepare the brains, we prepare the minds of the youth. O sabi ho ninyo, ibalik ho natin ang ROTC. Bakit ho? Disiplina. Hindi ho. Para sa disaster. Bakit ho? Mga kabataan ilalaban nyo sa disaster. Bakit ho? Ihanda ho ninyo sa security po ng ating bansa mga yan. Tama lamang ho yun sa akin. Pero, ilagay ho ninyo sila sa pakikibaka ho sa disaster. Eh, hindi naman po, hindi tama na. Gamitin ho natin ang mga kabataan ho dyan. Hindi tama ho yan. Mali ho ang intensyon ng ROTC pagka sa ang intensyon natin ipanlaban ho sa disaster. Hindi naman po dapat ganun. Okay lamang ho para sa ating bansa, security of our country. At ihanda po natin para magkaroon po ng military discipline. Okay po yun. Maganda ho yung military discipline talaga. Di ba? Sa murang edad, matututo ho sila na magkaroon ng disiplina. Tama po ang kanilang tatahaking landas. Maganda ho yun. Pagkatapos may handa natin ang kanilang mga kautakan, no? Sa pagpapaunlad ng ating bansa, no? In terms of business, no? Favoring the Filipinos themselves, no? Tayo mga Pinoy, hindi po yung mga ang may-ari ho, mga banyaga ho. At tayo ho, naninikluhod ho sa kanila. Humingi po ng dagdag na sweldo na hindi naman po binibigay. Eh, hindi po ba ito ang kalagayan ng ating bansa sa ngayon, sa ating mga manggagawa? Bakit tinanggap ni Alan Tanhusay ang undersecretary na ng DSWD? Wala na siya magawa ho siguro sa TUCP ho. Oh, hindi na niya may paglaban ho ang karapatan ng mga manggagawa. Doon na lamang po siya sa DSWD. Tahimik pa po siya. But is that correct, mga kababayan? Is that correct? Kayo na ho ang magusga. Rachibu Menjola, kung gusto ni BBM na tumino ang gobyernong ito, i-appoint niya ang mga matitinong oposisyon at hindi niya kaalyado. This will be the most difficult thing that any incumbent president will do, Ratchibum. Pero it can be done. Diba? Kaya lang, sasabihin po ng kanyang mga kaalyado, bakit mo gagawin yan? Kasi sila naman, mawawalan ng trabaho. Bernard, one time I'll call you in sa messenger for important matters. No problem, Bernard. Anytime. Wag lamang po yung mga alas 3 ng madaling araw na kasarapan ng tulog. At baka hindi kita masagot at hindi ako magising. Bernard, anytime. Just call. Angging S. Paipon. Palaging nanonood itong pamangking ko. Good evening, Angging. Kumusta na po? Rachibu Menjola, sana naman ay pakinggan ni Marcos Jr. ang hinaing ng taong bayan, hindi ang sinasabi ng kaalyado niya. I think this is the best advice. Wag lamang pong makinig sa kanyang mga kaalyado because they have their own interest. Not even with the opposition, kasi may interest din po, sariling interest sa mga nasa opposition. Yung mga tao na talagang mararamdaman mo naman po kung talagang may sariling interest ang puntirya ng tao. Bakit? Sa unang buka pa lamang ng bibig, alam mo na. Gusto lang niya magkaroon ng sariling kapakanan. Pero there are people who means well, ang gusto nila talaga makatulong sa ating bansa. Whether they are in the position or with you as their friends, tignan ho natin mabuti siguro ito, Mr. President. I'm one with you. Alam po ninyo,
mahirap din po maging leader, mahirap din po maging presidente. But somehow, we have to balance things together. Tignan ho natin, saan na po papunta ang bansa natin? I think this is about time, the best time to review. Oh. Kasi hindi na natin alam saan tayo patutungo. Federalismo, parliamentary, o what? Presidential, ano bang bagay dito po sa ating bansa? Dynasty rule, what? O alam po ba ninyo na ang mga bayan ho sa buong Pilipinas ngayon, inamamahalaan na po ng mag-asawa, mayor at vice mayor, mag-asawa, o kaya magkakamag-anak. Alam po ba ninyo yun? So what is going to happen in the next 10 years siguro, when this is going to be the main menu in politics in the country, where yung mga bayan-bayan ay pinamamahalaan na po ng mag-asawa. Ang governorship, pinamamahalaan na rin po ni Governor so-and-so, Vice Governor so-and-so, mag-asawa din. Ano mangyayari po dito sa atin? Ang mga kongresista natin, hindi na nagbabago mga kababayan. The same family names running the affairs of the Congress of the Philippines. What happens? Alam po ba ninyo na ito mangyayari kung hindi po magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa? Sa mga patakaran na umiiral ngayon. Wag na muna yung death penalty, wag na muna yan, yung mga polisiya that refers to political matters mga kababayan. Tingnan natin. Ekonomiya ano bang klase ng ekonomiya ang umiiral sa bansang Pilipinas? Do we know what kind of economy is this? Paano natin babayaran ang mga inutang ni Digong? Through taxation? Ayaw nga magbayad ng ating Pangulo ng sarili niyang estate tax O paano ngayon yan? Ay nako, Dali Vidal. Si Amy naman, ngayon po ang Imelda Marcos na dictator kay BBM. Dati si Imelda, diktador kay Marcos, sir. Nako, Panginoon ko po, ano ba ito? Sana naman hindi mangyayari ito. Pero kung ito na po napapansin ng taong bayan, what can I do? Rachi boom. K-12. Ayan, K-12 pala yung hindi ko maidire-diretso kanina. Medyo mahina na po yata ang utak ko sa memory work. K-12 Tapos university. Graduates ang hinahire. So, policy siguro merong mali sa mga ginagawa nating mga pulisiya para sa ating mga estudyante, para sa ating mga manggagawa. How do we solve problems encountered by our workers as against incentives for businessmen? Paano? Fair po ba? Walang pakialam ang gobyerno sa mamamayan. Yan ang totoo na nakikita natin ngayon, sabi ni Rachibo Mendiola. Walang pakialam. I don't believe BBM will bring the Philippines to top. No way. Sabi ni Bernard Muñoz sa Monte. Inaalala ni Digong ang sitwasyon ng kahirapan ng Pilipinas. Rachibo Mendiola. Jay Castillejos Cadrao is watching. Nanonood na po si Jay. Good evening, Jay. Mel Rodelio Militante, problema din talaga ang isang bansa, ang overpopulation. Dahil dito marami ang hindi mabibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. Gayon pa man, karamihan din kasi walang ambisyon sa buhay. Kontento na
sandali lang. Pag-aaral ang kanilang mga anak. Dapat kasi gumawa tayong paraan para mabuhay, hindi yang sinisisi na lang natin sa iba ang paghihirap natin. Ika nga, hindi kasalanang ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mong mamatay ng mahirap dahil hindi ka nagsubikap. Sa hinahaba-haba ng buhay mo, hindi mo man lang nagawang mag-iwan kahit kapiranggot na ipon para sa pamilya mo. There are some people who are like that. Hindi man lang nag-iipon, hindi po isinaalang-alang ang kinabukasan ng magiging anak nila. But that is not how the Filipino is doing at the moment. Hindi po ganyan ang Pilipino. Masikap po eh. Masikap talaga ang Pilipino. Naghihirap ka, papunta ho nga, naghahanap buhay nga po sa ibang bansa. Ho. We do not only know their sacrifices in other countries, but this is what the Filipino is trying to do for his family. Merong mga naiiwan dito sa atin na talagang pasaway. We cannot do anything about them anymore. Mahirap naman ipakulong kung wala akong kasalanan. Ang katamaran po hindi kasalanan sa hindi kasalanan sa mata sa pagiging yung tamad. Pero nakakahiya naman. Tama po yun. Kailangan magsikap din po tayo para pareho. Pero yung populasyon ho, ang Pilipinas po, we are still a very young nation compared with the rest of the world. Yung populasyon natin, 110 million Filipinos. We can still accommodate more. Problema lamang, hindi po nakahanda ang ating mga pulisiya sa paglobo po ng ating populasyon. We do not know what to expect next. And we have no preparation for the next population na darating. Hindi natin alam kung anong mangyayari ho eh. Walang nag-aaral ho niyan eh. Ano sila mag-aaral? Hindi nga po nila mapag-aralan. Ano ang nangyayari po ngayon? Hindi nila mababago eh. Ito po ang problema ho natin. Yung nangyayari po ngayon, mababago pa ba natin ho ito? Mapapalitan po ba natin ang kagustuhan ng gobyerno ibigay sa mga negosyante ang pamamahala katulad po? Yung mga manggagawa, kailangan po ba? Ito ang poverty level, dito po dapat ang sweldo, minimum wage ng ating mga manggagawa. Ipinaglalaban ho yan mga union, mga organizations of workers in the whole country. They do that. Pero anong nangyayari? Pagka sinabi po ni sino yung pangulo ng mga chambers of commerce, pagka sinabi inflationary yan, tiklop na ho ang tuhod ng ating gobyerno eh. No, how do we deal with this kind of situation, mga kababayan? Paano natin mababago ito? This, I think, is the real problem here. Naging kampante ho tayo na pagkapasok ko dito ng mga negosyante, banyaga ho, gaganda na po ang buhay ho natin. Maganda nga, maraming mga buildings na ho tayo. Ang dami-dami na po mga pagbabago ho dito sa Pilipinas. Pero gumanda po ba ang buhay ng mga Pilipino? O gumanda po ang buhay ng mga nagnenegosyo, mga banyaga dito sa atin? Sinong nakinabang? Yan ang katanungan nun natin. Sino ang nakinabang? Tayo po ba mga Pilipino? Hindi yata eh. Hindi yata, Mel, hindi yata eh. Felisa Maliviran watching. Patas Balita, umaga ang mga lupa, umuga ang mga lupa nagdahil wala ng puno. Ang kahoy serben, kalbo na ang kabundukan, kagaya ng mga ulo ng iba dyan. Bakit? Sino? Who are you referring to, Patas? Pero yan ang totoo mga kababayan. Tingnan ninyo.
Kaganda-ganda ho ang mga kabundukan ho natin. Dumating ang mga banyaga ho, pinabayaan ho natin sila. Nakalbuhin ang mga kagubatan ho natin. Anong nangyari ho? Sabi ni Patas Balita, umuga. Ha? Lumindol lamang po ng kaunti. Umulan lamang po ng kaunti. Landslide. Oh? Natabunan po ang mga kalsada ho natin. Nasira po ang mga bahay ho ng mga maralita. Ito ho, mga kababayan, tingnan ho ninyo. Saan po ang pagmamalasakit ng ating pamahalaan? Ang mga biktima po ng lindol dyan sa Abra. Saan ho sila natutulog hanggang sa mga sandaling ito? Di po ba nasa labas ho ng kanilang mga bahay-bahay? Why can the government find a solution para yung mga bata, mga matatanda ho, hindi po exposed to the elements of nature? Oh, bakit wala man lamang kalingan ng ating gobyerno ho? Hindi po sapat na bigyan ho natin sila ng makain. Merong sardinas, merong pong dilata. Nako, Panginoon ko po. That is for the meals. Pero paano yung pagtulog ho ng yung mga buntis ho, mga kababayan? Really ho, tingnan ho ninyo. Meron po bang nag-iisip sa ngayon? Paano natin matutulungan yung mga tao na walang bahay ngayon? Hindi sila makapasok sa kanilang mga sariling bahay sapagkat panay-panay pa rin po ang mga aftershocks. Di ba? Meron po malakas na aftershock. 5.6. So, nililindor na po tayo talaga. Pero, ano po ba? Meron po bang naisip ang ating pamahalaan? They are thinking of the Department of Disaster Resiliency. Dito ninyo ipakita na merong Department of Disaster Resiliency. Dito ninyo patunayan ho na kailangan ho natin ng Department of Disaster Resiliency. Show to the people what it is. Hindi po yung disaster of Department of Disaster Resiliency. Magbubuo tayo ng mga opisina, maglagay tayo ng tao, magdadagdag po tayo ng susweldohan, and so on and so forth. Wala naman po anyayari. Dito po natin dapat makita ang paglinga ng pamahalaan natin sa mga biktima po ng lindol. What do we do with them? Bakit natin sila pinapayagan na matulog po sa tent lamang? Is there any other way by which they can sleep soundly also at night? As our president sleeps soundly in his house, oh? Walang kakabog-kabog, oh? Walang kaproble-problema. Ang hangin po niya ay hangin ng aircon. Samantalang ang hangin na dumadapo sa mga biktima ng lindol nang gagaling po sa kalawakan at hindi malaman kung ang hangin ay may dadalang mikrobyo na. Ay, nako. So what do we do, my friends? Lawmakers are thinking of a Department of Disaster Resiliency. The President is also talking about that. If there is such a thing in your mind, in your brain, bakit hindi nyo maggamit ngayon yan? Patunayan nyo ito ang tinatawag na Department of Disaster Resiliency. Ito po ang gusto naming buuin. Ito po ang gusto nating gawin. Bakit hindi nyo magagawa ngayon dito po sa Abra? Prove to the people na totoo, tama ang inyong iniisip. Hindi po yung ganyan-ganyan lamang sa utak lamang po ninyo, sa papel lamang ho, magaling. Pero pagdating sa katotohanan, wala naman palang anyayari. Buisit talaga ho, mga kababayan. What can we expect on BBM? They fool Filipinos before repetition of what the dictator did to the Philippines. Don't expect for changes to tax culprits. Lino Henova is watching. Elisa Melibiran, gandang gabi po, Sir Ben Paipon. Ma'am Lynn, Miss Universe, BSC family at sa lahat
ng sumusubaybay sa Your Honor, please. Magandang gabi po sa inyo. Bernard, I'll call you pag may time. Okay, I will wait for that. Blessed Wednesday po, Tata Ben, Paipon, and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to Your Honor, please. Hello, Salaw and BSU family. God bless us all. God first. Share down na po. Sorry, I am, what? Ano ito? Ayaw yung Seymour. I'm just late. Just arrived from home. God bless po. O, kararating lang di Ma'am Lilian. Siguro nakapag-date siya. Oh? Rachi Boom Menjola. Pera. Lagi ang dahilan. Nako. Mel Rodelio Militante Corruption. May mga nakaupo kasi sa gobyerno na inaabuso yung kapangyarihan. Hindi po meron. Marami ho nakaupo sa gobyerno. Inaabuso yung kapangyarihan nila. Nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi rin natin maiiwasang umasa minsan sa mga pangako nila. Andun na tayo eh. May mga politikong garapalan kung mangurakot. Meron din namang mga pasimple o patago. Yung pagtakbo nila sa eleksyon. Pagnanakaw lang pala ang intensyon. Kaya tuloy, ang mayayaman lalong lumayaman. Ang mahihirap lalong naghihirap. Dahil sa ganitong klase ng nahirang na mga opisyales na gobyerno. Kasi ang motto nila, by the people, for the people, of the people, OFF. Yung for the people, POOR. By the people, BUY. Yan po si Parin Mel. Tingnan mo ninyo ngayon, meron po bang pagtatangka na rebisahin o kaya aksyonan na po yung mga corrupt government officials? Wala ho eh. Wala. Yan lang kayo. Out muna ako. Need to go to my seminar. God bless your honor. Thank you very much, Bernard. Mag-ingat ka dyan. Okay? Ratchibom, wala talagang karapatan ang mamamayan na mahihirap dyan sa Pilipinas. Second-class citizens ang tingin sa kanila. This is what we have been made of already, mga kabayan. Second-class citizens or third-class citizens in our own country. This is the problem. That has to be changed. Chincha Busta is watching. Magandang gabi po, Sir Ben and Ma'am Lynn, at sa lahat po ng inyong viewers. Maraming salamat, Ma'am Chincha. Bulok talaga ang gobyerno at maraming politicians dyan. Kaya wala ng pag-asa sa Pilipinas. Hindi naman ginagawa ng leader ninyo ang dapat niyang gawin. Nako, talaga naman. Magagalit si Manong Ambil po dyan. Norberto Paipon, my brother is already watching. Gising ka pa, Manong Ambil. Ang tabayanan po nyo, nandyan na ho sila Manang Ason. Ratchibom, iginagaya sa China na bata pa lang isinasabak na sa disgrasya. Grabe ang babae na yan. Sigurado ako may ROTC si Digong noong panahon niya. May disiplina ba si Digong at may makabayan sa Pilipinas? Maka-China yata siya eh. Sabi po ni Ma'am Menjola. Junior Dal is watching. If BBM wants katinoan ng bansa, sir, yung matitino lamang na hindi kaalyado at means well ang dapat i-appoint niya. Unity ang team niya, di ba? Yun, tama ho ito. Carlo Dolier, from Davao City. Carlo, Radyo Pilipino. Magandang gabi po, Tata Ben. Sabi ni Carlo Dolier. Good evening, Carlo. Ratchibom, dito po nagtapos. Dito po, pagkatapos ng K-12, nakakahanap agad ng trabaho.
walang discrimination tulad dyan at kailangan may backer pa. Ayan, o doon sa Canada po ito. And Australia, sa Australia. Good morning bro and all of the viewers. Good evening. Sabi ni Junior Dal. Norman Escalante is still watching with us. Magandang gabi, Norman. Laila Garalde is watching. Vilma Gomarad. Mercy Ong. Oy, nandyan na si Ma'am Mercy. Lumayas ako dyan kasi noong panahon ko, kailangan pa backer para matanggap sa trabaho. Panahon ni Marcos yun. At required pa na marunong mag-Mandarin sa ibang offices. Sarili kong bansa, kailangan marunong mag-Mandarin. Bakit? Hindi ang in-check ang mag-aral ng English at Tagalog. Buisit. Talaga, noong panahon ng martial law, in-check na rin ang mga may-ari ng negosyo. That is the truth. That is history po. Mel, di ba? Good evening po, Kuya Ben, Typon, and Miss Universe. Ma'am Lynn, God bless po. Ingat. Accept the truth. Your government could not give a shit about the poor citizens like the victims of the earthquake lately. Yan po. Kanina po, pinapanood ko yung mga balita. And the announcer was interviewing some people before midnight, before nighttime, bago mawalan ho ng araw. At tinatanong ho, paano kayo matutulog ho ngayon? Ayun, nakita ko na may tent naman po sila. Pero what do you expect? Pagka-araw, sobra ang init. Sa Abra pa po. Ilocos yan. Abra. Sobrang init sa araw. Pagdating ho sa gabi, malamig ho. Yan po ang panahon. And they have no place to go. And our government is very silent on this. Nalulungkot po ako, mga kababayan. Nalulungkot po talaga ako. Hindi pa kasi ako nananalo sa loto eh. Siguro kung kapag ako nanalo sa loto, talaga ibubus ko po yung premyo ho sa mga kababayan mo natin. Hindi lamang po yung mga biktima ng lindol. Kasi pagka nanalo ka ng loto, malaki na Pilipinas. Talagang ikakalat po natin. At pag-aaralan po natin paano makakatulong ng tama. Di ba? Tama ho eh. Ano po ba ang kailangan po ng mga biktima ho ngayon? Marami po magbibigay ng pagkain sa kanila. Pero nadinig ko, pati yung mayor, wala daw sila magagawa. Hindi nila magagawa na ipagpatayo sila naman. You do not have to do that yourself. Tulungan mo sila na magtayo ng kanilang mga sariling bahay. Give them the inspiration to do it. Hindi yung pababayaan na lamang na ganyan. No? Mga kababayan. Philip Torones is watching. Nalulungkot po talaga ako, mga kababayan. I wish I can do something for them. And I hope some of our friends will do it for these people. Alam ko po, marami pong mga mayayaman na mga kaibigan natin. Sana ho, tao kayo doon. Okay? Yung mga Pilipino na magiging 60 years old, 63% ang tatandang walang naipon. O? Dali lang ha. Kasi medyo mahaba pala ito. Yung mga Pilipino na magiging 60 years old, 63% ang tatandang walang naipon. 20% ay patay na. 20% patay na. Yung 5% naman, nagtratrabaho pa din kahit matanda na. Only 4% lang ang mga financially independent.
At 1% lang yung magiging wealthy. In other words, 5% lang ng buong populasyon ng Pilipinas ang yayaman. 8.45 billion dollars daw po ang total income ng mga top 50 richest Filipinos noong 2014. 51% yan ng lahat ng parang kinikita ng Pilipinas. In other words, kalahati ng pera ng buong bansa sa 59 tao lang lahat napunta nung taon na iyon. Nakakashock, no? Lalong yumayaman ang mga mayayaman at lalong naghihirap ang mga mahihirap. Ang tanong, saan ba nagsimula itong problema na ito? Sa tingin ko ho, sa eskwela. Kaya madami ang naghihirap. Simple lang. Wala kasing subject kung paano yumaman. Yung mga itinuturo na eskwela ay panay mga subject na hindi naman magagamit sa tunay na buhay. Lalong hindi mo magamit sa pagyaman. Tanong ko lang, kailan ka nagsukat gamit yung inaral mo sa algebra? May kinita ka bang pera dyan? Yung inaral mo sa mga subject na nung nag-aaral ka, nagamit mo ba? Hindi ba? Hindi, di ba? Kasi wala trabaho, wala kang kita. Hay buhay ng tambay. Alam niyo, mga kababayan, this only goes to show. Ito'y research po ni Mel Rodelio Militante o ito, mga kababayan. Yung mga figures, sa totoo lamang ko, yung figures about yung mga yumaman, 5% lamang po, yan po ang sinasabi ho natin ngayon. Yan po ang nagtatamasa ho ng kagalingan ng mga Pilipino ho na namamahala sa ating gobyerno. Ibinigay po sa mga banyaga ang pamamahala ng ating bansa. That is the problem. That really is our problem today. May babalik pa po ba kaya ang pamamahala ng Pilipinas sa sarili nating mga kalahi? I wonder. Dapat dito pag talagang merong matinding pag-aaral ho dito at kamalasakit at the courage to do it for the Filipinos. Mga kababayan, hindi po sa salita lamang, kung hindi sa gawa. May natapos namang project si BBM. Made in Malacanang producer. Imelda Marcos, director. Marcos, assistant director. Daryl Pisot Yap. Ayan. Yan ang nagawa na po nila. Made in Malacanang. My goodness. Instead of uniting the Filipinos, they are dividing the Filipinos because of the revision of our history. Ravilo Olivar is watching. Good evening, sir. Felicita Oray. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi din po. Good evening. Pareho tayo ng damdamin para sa mga kababayan natin na biktima ng earthquakes. I wish I am in the Philippines, in the government, so I can still to help them and the other less fortunate. Rachibu Menjola. You do not have to steal anymore. Pagtulong-tulungan na lamang po natin ito. Kuya, shout out naman po kay Wilfredo Agustino. Talagang mahal na mahal ni Mang Mercy si Mr. Wilfredo Agustino. Mr. Wilfredo Agustino, magandang gabi daw po sa inyo. Galing po kay Mercy. Monaral is watching. Good evening. Junior Dal. Bro, ang pera sa Pinas dapat may expiration date para wala na corruption. Pwede ba yun? Buntik na nga hong lumusot yung gusto ng Central Bank na bawal tupiin. Yung 1,000. Nako, mga kababayan, mabuti na agapan ho yan.
Kung hindi po natin magagamit yung 1 piso. Hindi po magagamit ng mahihirap ang 1 piso. Alam po ba ninyo, pagka merong 1,000 piso, mga mahihirap, talagang itatago ho yan. Titiklupin ho eh. Grabe. Pero yung mga mayayaman, labas-pasok ho sa kanilang mga bangko-bangko. Ratchimo, ang galing naman ni Rodelio Militante sa equations niya. Which is true naman. Nare-research po yan. Nakikita po sa mga pag-re-research. Bercy Ong, Sir Mel, magaling na po ba kayo? Mag-ingat po kayo. Bawal magkasakit. Ayan. Alright? Meron pa tayong ilang minuto po na nalalabit. There is another thing that should be really revisited by our government. At ito po yung tinatawag na Bank Secrecy Law. Itong Bank Secrecy Law was enacted in 1955. Okay? Mukhang sino ba? Quirino pa ho yata ang presidente po natin ng mga panahon na ito. The Bank Secrecy was already there. And the only intention was to protect the depositor from being harassed. Pero sa ngayon po, mga kababayan, the bank secrecy is serving depositors who steal money from the government. Hindi na po sila totoo na nagbabayad ng kanilang mga buwis. Itinatago po ang kanilang mga kinukurakot na yaman sa mga bangko. At pagka iniimbestigahan sila, they run to the law and say, this is the bank secrecy law. You cannot meddle with my deposit. And wala tayong magagawa. Meron naman po tayong korte na magde-decide kung kakampiho nilang korte ho, mga kababayan. So what happens? Mabubuksan po ba ninyo ang kanilang mga bangko? Something has to be done to open this bank deposits of, yung mga na hindi naman po bulgar. I mean, napapag-aralan naman po ng ating gobyerno, pero wag po na gawing totally hindi mabubuksan ang pera ng mga perceived to be magnanakaw. Dapat po mabubuksan ho ito, mga kababayan. Our lawmakers should now revisit the law and introduce reforms para sa ganun mabubuksan ang mga bangko ng mga perceived corrupt government officials. Dapat po buksan po sa publiko ang mga ito. Ganon din po yung SALN. Bakit po ninyo tinatago ang SALN ng mga government officials po natin? Pinagtrabahuan po nila yun. Dapat po makikita po ng publiko yung totoo. Nakinita ho nila. Pero kung hindi po kinita at lumobo po ang kanilang mga declaration, something is wrong. And therefore, they need to investigate. So itong bank secrecy law, mga kababayan, kailangan lamang po siguro ma-revisit ito ng ating mga government officials. But will they? I doubt it, mga kababayan. Because ang nangunguna po na nagtatago ho ng kanilang mga kayamanan, ito mga kongresista at mga senador ho natin and mga government officials. Because sila po ang gumagawa ng corrupt practices in the government. Amen? Amen. Alright. Wala na tayong oras po. Sa pangkalatan, sabi ni Mel, meron 2 uri ng demokrasya, tuwiran at kinatawan. Sa tuwirang demokrasya, pinag-uusapan at pinagpapasyahan ng mga tao mismo ang lehislatura. Sa kinatawang demokrasya, tulad ng parlamento o pampanguluhan demokrasya, pinagsasama ng likidong demokrasya ang mga elemento nitong 2 saligang uri. Ayan. Thank you, Mel. Dali, ingat po kayo lagi, Tata Ben and Ma'am Lynn. Good night na po. Sa lahat na sumubaybay dito po sa ating programa, maraming salamat po. At nabayaran si Brother Mar sa kanyang Our Daily Bread.
This is going to be our our spiritual food, oh, para sa buong maghapon. Salamat po tayo sa Panginoong Diyos. Maging maaliwalas po ang pagtulog natin. Isama na rin po natin sa pagtulog natin ang mapayapang pagtulog ng mga kababayan natin. Nasa labas po ng kanilang mga tahanan because of the earthquake. Ipanalangin po natin sila na hindi po masyado mahirap ang kanilang kabuhayan. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.